Paano kung ang giyera sa Iran ay hindi lang tungkol sa Middle East? Paano kung habang abala ang US sa pakikipaglaban sa Iran, may ibang bansa naman na nakikinabang sa distraction na ito? At higit sa lahat, paano kung ang bansang pinakaapektado sa Indo-Pacific ay ang bansang Pilipinas? Ginawa ko ang video na ito dahil may lumalabas na argumento ngayon. Iran is pushing us into China's trap. Pero totoo ba talaga ito? May plano ba talaga ang Iran na ilagay ang Pilipinas sa panganib? O may mas malaking geopolitical game na nangyayari kung saan ang Iran war ay maaaring nagbibigay ng strategic opportunity sa China? Ngayong video, himayin natin yan. Unang-una mga kaibigan, ano ba talaga ang China trap? Kapag naririnig natin ang salitang China trap, hindi ito nangangahulugan na may literal na bitag na itinayo ang China para mabitag ang Pilipinas o para mabitag ang US. Ang tinutukoy nito ay isang strategic trap, isang sitwasyon kung saan ang isang bansa ay maaaring mapilitang gumawa ng mga desisyon na sa bandang huli ay pabor sa strategic interest ng China. Isipin natin ito ng simple. Nandyan ang US, di ba? Kung mapipilitan itong mag-focus ng husto sa isang problema sa ibang bahagi ng mundo, maaaring magkaroon ng pagkakataon ng China na palawakin ang impluwensya nito sa Indo-Pacific. Diyan pumapasok ang konsepto ng China trap. Ang isang strategic trap ay maaaring mangyari kapag ang isang bansa ay na-distract, napilitang mag-react, nahati ang resources o napilitang gumawa ng desisyon na hindi nito gustong gawin. At habang nangyayari yon, maaaring lumaki ang strategic advantage ng China. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng krisis ay gawa ng China. Maaari itong maging isang krisis na nagsimula dahil sa ibang dahilan. Pero kung may epekto itong nagpapahina o nakaka-distract sa isang competitor ng China, maaari itong maging strategic opportunity para sa China. Kaya ang China trap ay mas magandang intindihin bilang isang sitwasyon kung saan ang mga pangyayari ay maaaring magbigay sa China ng pagkakataong makamit ang strategic advantage habang ang ibang bansa ay abala sa ibang problema. At yan ang ibig sabihin ng trap sa geopolitical context. Pero bakit nasama ang Pilipinas sa usapang ito? Dahil sa lokasyon ng ating bansang Pilipinas, nasa pagitan tayo ng West Philippine Sea at Western Pacific at malapit tayo sa Taiwan. Dahil dito, ang Pilipinas ay nasa isang lugar na napakahalaga sa galaw ng mga barko, aircraft at military forces sa Indo-Pacific. May isa pang mahalagang factor, may access ang US sa ilang Philippine military facilities sa ilalim ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ibig sabihin, sa panahon ng krisis, ang lokasyon ng Pilipinas ay maaaring maging mahalaga para sa logistics, surveillance, humanitarian assistance, at mabilis na paggalaw ng military forces. Pero hindi lang tungkol sa Amerika ang kahalagahan ng Pilipinas. Mahalaga rin ang Pilipinas dahil nasa paligid natin ang mga pangunahing maritime routes at dahil malapit tayo sa Taiwan. At higit sa lahat, may sarili tayong territorial disputes sa West Philippine Sea. Kaya ang Pilipinas mismo ay isang pangunahing player sa regional security. Yan ang dahilan kung bakit kahit hindi tayo kabilang sa pinakamalaking military powers sa mundo, malaki ang strategic importance ng Pilipinas. Ang Iran war ang nagpapalit ng priority ng US. Kapag may malaking digmaan, napipilitan ng US na maglaan ng mas maraming military resources sa lugar kung saan aktwal na may conflict. Sa kasalukuyang Iran war, malaking bahagi ng US military attention ay nakapokus sa Middle East, kabilang ang naval forces, aircraft, air defense systems, at iba pang assets. Isang malinaw na halimbawa nito ang paglipat ng USS George Washington mula Pacific patungo sa Middle East para palitan ang matagal nang nakadeploy na USS Abraham Lincoln. Dahil dito, pansamantalang naiwan ang Pacific na walang US aircraft carrier. Dito natin makikita ang tinatawag na shift in priority. Pero hindi ko naman sinasabi na biglang nawawala ang interes ng Amerika sa Asia. Ang ibig kong sabihin, dahil may Iran war, mas maraming resources ng US ay napunta sa Middle East at mas maraming military attention doon. So kailangang i-adjust ng US ang resources nila na nakalaan sana sa ibang theater. Ang ibig sabihin ng resources na sinabi ko ay ang aircraft, missiles at interceptors, naval forces, personnel, intelligence, logistics, maintenance at military spending. At kapag matagal ang isang digmaan, lalong tumataas ang pressure sa mga resources na ito. May mga ulat ngayon tungkol sa strain sa US military dahil sa matagal na deployment at mataas na tempo ng operasyon sa Iran. Kaya ang tunay na punto ay kapag mas matagal
at mas malaki ang commitment ng US sa Iran, mas mahirap para sa US na sabay-sabay na maglaan ng parehong antas ng resources sa lahat ng strategic priorities nito. At yan ang mismong kahulugan ng pagbabago ng priority. So ang tanong, nakikinabang ba ang China sa sitwasyong ito? Oo, may strategic benefit ang China sa Iran war. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng epekto nito ay pabor sa China. Ang pinakamalinaw na pakinabang ay naililihis ang US military attention at resources patungo sa Middle East. Halimbawa, ngayong August 2026, sabi ko nga kanina, ipinadala ng US ang USS George Washington mula Pacific patungo sa Middle East para palitan ng USS Abraham Lincoln. Dahil dito, pansamantalang nawala ng Western Pacific ng US aircraft carrier presence. So para sa China, mahalaga yun. Dahil kung mas maraming US resources sa Iran, mas konting US assets na available sa Pacific. Pero hindi ko naman sinasabi na mahina na ang Amerika dahil doon. Pero mas nagbibigay ito sa China ng mas malaking strategic breathing room. At may isa pang advantage. Kung matagal ang Iran war, kailangan ng US na gumastos ng mas maraming missiles, interceptors, fuel, ammunition, maintenance, at military personnel. Ibig sabihin, mas tumataas ang pressure sa American military resources. Ang ganitong prolonged conflict ay maaaring magbigay sa China ng pagkakataong samantalahin ng pagkaabala ng US. At habang nakatuon ang malaking bahagi ng atensyon ng mundo sa Middle East, patuloy namang kumikilos ang China sa Indo-Pacific. Pero hindi naman automatic na panalo ang China. May economic risk din para sa China, lalo na dahil mahalaga sa China ang Middle Eastern energy at stable global trade. Kaya ang Iran war ay maaaring strategic opportunity sa isang aspeto, pero problema rin sa ibang aspeto. Pero may isang importanteng tanong. So, ibig bang sabihin nito ay nasa panganib na agad ang Pilipinas? Hindi naman agad-agad. Hindi porket may US forces na nasa Middle East ay biglang mawawala ang American presence sa Asia. Hindi rin ibig sabihin na bukas ay sasakupin na ng China ang Pilipinas. At lalong hindi ibig sabihin na may Iranian master plan para itulak tayo sa China. Ang tunay na issue na pinag-uusapan natin ngayon ay risk. Kapag maraming sabay-sabay na krisis ang US, mas complicated ang strategic planning. At kapag nakita ng rival ng US na distracted ang US ngayon, maaaring nitong subukan kung gaano kalayo ang kaya nitong gawin. At dito nagiging delikado para sa Pilipinas. Dahil alam naman natin na may tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. May mga confrontation na, may mga maritime incidents, may mga pagtatalo tungkol sa territorial claims, at may continuing competition sa West Philippine Sea. Ngayon, imagine ninyo, kung lumalakas ang tensyon sa Middle East, mas maraming US military resources ang kailangan doon. Gaano kalaki ang magiging epekto nito sa American commitment sa Indo-Pacific? Kung magkaroon ng serious confrontation, gaano kabilis makakatulong ang ating mga allies? Yan ang mas seryosong tanong. Alam naman natin na may malalim na strategic partnership ang Iran at China. Pero hindi sila magkakampi sa parehong paraan na magkakampi ang mga bansang may formal military alliance. Magkaiba yon. Ipapaliwanag kasi ng mabuti. Una, malakas ang kanilang economic relationship. China ang pinakamalaking trading partner ng Iran at pangunahing buyer ng Iranian oil. Meron din silang 25-year comprehensive strategic partnership na nilagdaan noong 2021 na sumasaklaw sa economic, technological at security cooperation. Ikalawa, may common geopolitical interest sila. Parehong critical sa kanila ang dominanting papel ng US sa international system. Nakikipagtulungan ng China sa Iran sa iba't ibang diplomatic at economic mechanisms, habang nakakatulong din ang Chinese trade network sa Iran para maibsan ang epekto ng sanctions. Pero hindi ibig sabihin na kapag inatake ang Iran, automatic na makikipagdigma ang China para ipagtanggol ang Iran, kasi wala silang formal na mutual defense treaty. Ayon sa US-China Economic and Security Review Commission, iniiwasan ng China ang formal defense commitment sa Iran at mas pinipiling itong panatilihin ang flexibility nito. At may dahilan yon. Malaki rin ang economic interest ng China sa ibang Middle Eastern countries, kabilang ang Saudi Arabia at UAE. Kaya kailangang balansehin ng China ang relasyon nito sa Iran at sa iba pang bansa sa rehiyon. At sa kasalukuyang Iran conflict, makikita mismo natin na sinasabi ng China na strategic partner nito ang Iran at ipinapangakong palalalimin ang cooperation. Pero kasabay nito ay itinutulak ng China ang negotiations at pagtatapos ng hostilities. Kaya hindi tamang sabihin na ang China ay makikipaglaban kaagad para sa Iran. Ang mas accurate, China supports Iran where it serves Chinese interests, but China is unlikely to risk everything for Iran. Kaya
Nasa trap na ba tayo? Kung ang ibig sabihin ng trap ay isang sitwasyong unti-unting lumiliit ang strategic options ng Pilipinas, may posibilidad. Pero hindi pa tama na sabihing nasa trap na tayo. Ang dahilan ng pangamba ay ang pagbabago ng US military posture dahil sa Iran War. Nakikita ito ng ilang analyst bilang strategic gap na maaaring samantalahin ng China. At dahil kabilang ang Pilipinas sa mga bansang malapit sa China at nasa mahalagang bahagi tayo ng Western Pacific, maaari tayong mapasailalim sa mas malaking strategic pressure. Pero lilinawin ko lang, hindi naman nangangahulugan na iniiwan na ng US ang Pilipinas. Noong August 19, sinabi mismo ng Philippine military na walang slowdown sa US-Philippines Defense Cooperation kahit may redeployment ng ilang American assets patungo sa Middle East. Patuloy pa rin ang joint activities at defense cooperation. So, ibig sabihin, hindi pa tayo nasa China trap. Pero may strategic risk na maaaring lumaki kung magiging matagal ang Iran War, kung patuloy na mababawasan ang US military presence sa Pacific, at kung gagamitin ng China ang pagkakataon para dagdagan ang pressure sa rehiyon. So, ano ang dapat gawin ng Pilipinas? Kung ang concern ay posibleng pagbabago sa US military priorities dahil sa Iran War, ang pinakamahalagang gawin ng Pilipinas ay palakasin ang sariling kakayahan sa depensa habang pinananatiling matatag ang mga alyansa. Una, palakasin ang sariling territorial defense. Hindi dapat nakasalalay lamang sa presensya ng ibang bansa ang seguridad ng Pilipinas. Kailangan nating magkaroon ng mas mahusay na maritime surveillance, coastal defense, air defense, drones, radar, at naval capabilities. Ito rin ang direksyong tinatahak ng modernization ng AFP, mas nakatuon sa maritime at archipelagic defense. Ikalawa, panatilihing matatag ang defense cooperation sa mga kaalyado. Kung may posibilidad na mas stretch ang US resources dahil sa Middle East, mas mahalaga ang coordination. Sa kasalukuyan, sinabi mismo ng Philippine defense officials na hindi nila nakikitang humihina ang defense cooperation ng Pilipinas at US. Patuloy pa rin ang joint activities at security cooperation. Ikatlo, palawakin ang partnerships, hindi lang umasa sa isang bansa. Mahalaga ang cooperation sa ibang strategic partners gaya ng Japan at Australia. Ang layunin ay magkaroon ng Pilipinas ng mas malawak na network ng security partners para hindi nakasalalay sa availability ng isang bansa lamang ang ating defense capability. At pang-apat, maging handa pero huwag maging padalos-dalos. Ang pinakamagandang strategy para sa Pilipinas ay deterrence. At dito natin makikita ang mas malaking larawan. Hindi man direktang tinutulak ng Iran ang Pilipinas papunta sa China, ang Iran War ay maaaring lumikha ng strategic opportunity na maaaring samantalahin ng China. At habang nagbabago ang balance of power, isang tanong ang dapat nating bantayan. Kapag mas naging abala ang Amerika sa Middle East, ano kaya ang susunod na galaw ng China sa Indo-Pacific? Kung gusto mong masundan ang mga ganitong geopolitical developments at maintindihan kung paano ito maaaring makaapekto sa Pilipinas, mag-subscribe ka lang sa YouTube channel natin. At mag-follow ka na rin sa Facebook page natin. I-like mo rin ang video at i-share mo ito sa mga taong interesado sa geopolitics at national security. At syempre, ang tanong ko sa'yo, sa tingin mo ba, nakikinabang ba talaga ang China sa Iran War? Comment down below. At magkita-kita tayong muli sa susunod na analysis.